Tingnan po ninyo, si Philip, magpunta siya ng birthday, no? Nagawa siya ng regalo niya sa kaibigan niya. Ginawa namin yan kagabi. Ito yung ginamit namin na form. Yan siya. Tapos, babalutin ko siya ngayon dito para magmukha talaga siyang yung pinili sa tindahan ba. Yan. Nagkulang sa sabi ko sa kanya, dapat 4 yung bilhin namin. 2 lang daw. Ay, kulang. Meron siyang brownies. Yung mga ganyan, brownies po yan siya. Di ba? Ja, da hätte noch eine gefehlt, oder? I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric. I'm up in my feelings. I don't know this because it looks tonight. It's electric. Kain muna tayo ng salad at tinapay. Ito si Martin, Martin. Kaya susi? Yan, nasundo na namin yung mga anak namin. Si Fiona galing sa simbahan, si Philip galing sa birthday. Yan, sinundo namin siya. Kaya hindi kami nakaalis ngayong araw na to dahil yung mga anak namin may mga ganap. Si Philip pumunta ng birthday ng kaibigan. Nasa bahay na po tayo, kauwi lang namin. Kasama namin sila Tobias kanina at yung mama niya at saka yung pamangkin. Nag-inom kami ng kape doon sa Tindorn. Hinatid namin sa Tobias. At ngayon ako magawa ng lumpia dahil nga may binili akong giniling kahapon dahil gusto kong kumain ng lumpia. Bukas pala festa sa amin. Bukas naglitsyon sila. May litsyon doon, ako magtingin lang, maglaway lang sa kanila. Festa sa amin bukas at bukas din magsisimba kami ni Fiona. Pagtapos din magsimba, siguro or before maaga, dapat maaga ako magising bukas kaya gusto ko silang makita na nagkain ng lechon. Mag-video call kami bukas doon sa amin. At ako naman ngayon ay mag-prepare muna dahil nga, sinabi ko na magawa ako ng lumpia at hindi ko na kailangan na yung giniling kasi yung giniling na binili ko kahapon, hindi ko na siya nilagay sa freezer para hindi ko na siya kailangan pang i-defrost ngayon, di ba? Dito na yung pagluto ko. Nakagawa na ako ng lumpia. Ayan na siya, oh. Isang araw ko pang gustong gawin to. Hindi lang na gawa dahil wala akong yung tawag yan, itong wrapper. Bago ko lang yan pinili. Itong lumpia wrapper natin. Yan siya. Sa komunyon ni Fiona Pohon, magawa din ako ng lumpia. Noon po, nahirapan po talaga akong maggawa ng lumpia kasi nasisira siya ba. Hindi ako marunong magbalot. Sa kakatingin ko sa YouTube, na master na ako. Master daw. Yan na siya. Napaganda ng pagkagawa ko. Ayan. Lumpia Shanghai. Tingnan natin kung mainit na ba yung mantika. Nagluto pala ako ng kanin kay si Michelle. Gustong kumain ng rice. Magawa din pala ako ng Dubai chocolate na ako mismong gagawa. Papakita ko sa inyo kung paano gawin. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? Nasa labas na po ako. Napunta lang ako saglit sa city at gusto ko din talaga maglakad-lakad. Meron lang akong i-deposit sa aking account na pera. Kahapon sana yun, kaya lang
yung machine na pwedeng pang deposit doon ay sira. Kaya titingnan ko ngayon kung okay na. Kung hindi naman, bukas na lang siguro. Kung sira pa rin, bukas ko na lang siguro siya gagawin. Kasi Lunes na bukas. Pero i-try ko pa rin. Kasi gusto ko din maglakad-lakad. Exercise ba? Dami ko pa namang nakaing lumpia. Ang sarap ng lumpia na ginawa ko. Ganun pa rin ang machine. Hindi pa rin siya hindi pa rin naayos. Dito na lang ako sa city maglakad-lakad. Kaya magsakay ako pa uwi. Ang lamig, uy. Mahangin ba? Yung hangin masakit. Sakit sa balat, ang lamig. Bago pa naman ako naligo. Tahimik naman dito city, uy. Parang ako lang naglalakad dito ngayon. Sunday kasi. Ano siya, sarado. Wala tayong magawa. Bukas na lang ng umaga siguro ko ito i-deposit. Tahimik, no? Sobrang tahimik talaga ngayon dito. Ikot-ikot lang talaga ako dito. Punta tayo doon sa kabila. Ang ganda tingnan ng simbahan, no? Sobrang luma na itong simbahan na to. Ang ganda tingnan sa labas, no? Ganda talaga siya tingnan. Ilang beses ko na pinapakita sa inyo to. Ito tayo dadaan. Ikot lang tayo. Kasi alas 5, 15 minutes na lang. Darating na yung masakyan natin yung bus. Uy, ang bango ng duna ba? Magbilisan na ako ng duna. Kaya lang, wala nang oras. Darating na yung ko. May lumpia pa naman ako doon sa bahay. Baka ako ba? Hindi ko masakay itong hindi ako makasakay dito sa 5:15 na bus. Mag-antay na naman ako ng alas 6:30 na ako. Anong gagawin ko dito sa city? Ang lamig-lamig. Punta sana ako doon sa bakery. Magsirado na sila. Kaya, dito na tayo sa tingnan po ninyo. Ako na lang mag-isa dito. Dumating na kasi yung isang bus, tas nakaalis na. Una na mag-isa. Puti na lang, maliwanag pa. Kahit tong Plettenberg, no? Maliit lang to na city. Pero takotin ako mag-isa lang ako. Pag nasa city ako ba, mag-isa lang dito na nag-antay ng Kaya mayroon ding mga loko-loko dito. Hindi naman marami, pero ilang beses na ako naka-experience ba. Ang daming basura. Bukas pa yan malinisan. Kasi bukas yung maglinis yung sa government pa. May mga nakalagay naman basurahan, pero kung saan nila tinatapon, may mga basurahan, 3 basurahan dito. Doon pa yung isa. Kung saan nila tinatapon? Sa gilid-gilid. Four minutes na lang. Mahirap dito pag Sunday. Wala kang matambayan. Mga restaurant lang. Tayo ka naman pumasok sa restaurant Ako lang mag-isa kakain. Buti pang uuwi na lang ako. Doon ako kakain sa bahay. Maglakad sana ako, kaya lang alamig, sakit sa kamay. Kahit natunaw na yung snow, pero ang lamig pa rin. Masakit sa kamay yung lamig. Manigas yung kamay ko. Hintay lang muna tayo, lapit na 3 minutes na lang.
Darating na yung ating hinihintay. Lakad-lakad muna tayo. Yung paligid lang ipakita ko sa inyo. Wala naman tao. Ako lang naman mag-isa dito. Pumunta po ako ng city. Ang dami kong hugasan. Ang daming parang nag-festa dito sa kusina namin. Ngayon maghuhugas ako ng plato. Ay mag-ano ba? Yung plato ilalagay natin dyan sa dishwasher. Maghugas ako ng mga kawali, yung mga kaldero. Hugasan ko yan. Para makapag-start na ako magluto ng pagkain ni Martin. Dahil si Martin panggabi ngayon, kumain muna ako nung pagdating ko dito. Kaya nagutom ako. Hindi pa ako nagtawa. Wala pa akong tanghalian kanina nung umalis ako. Ngayon, mahugas muna ako ng mga ano. Kaya ang kalat ng kusina natin, Tingnan pa niya hanggang doon, Saan kayo yan? Yan. Maghugas muna tayo. Nagluto pala ako ng munggos. Magluto ako ng munggos ngayon. Dahil yun ang request ni Martin. Paborito po niya yan. Sinasabi ko po sa inyo. Sobrang paborito yan ni Martin ang munggo. Yan, halata na ang ating munggo. Siya halata na. Igisa ko yan siya ngayon sa manok at garlic at sa bawang. Sa sibuyas. Yan. Pero pupunta muna ako kay Uma kay bibigyan ko sa Uma ng kanyang pagkain. Natapos na ako maghugas dito. At pagkatapos kong mag-asikaso kay Uma, lulutuin ko na ang ulam ni Martin. Magkwentuhan tayo. Meron akong ikwento sa inyo saglit. Inayos ko lang tong pantalon ko. Ngayon, bago natin i-end tong video natin, magkwentuhan muna tayo. Dahil ito ay isa sa isa sa sasabihin ko, yung nag-comment doon sa last ko na upload na sabi niya, bigyan mo din ng regalo si Steph. Kasi about regalo yun yung kay Dong ba? Na yung regalo ko kay Dong nasa auto pa namin. Kasi hindi namin nahatid yung time na yun. Kasi nung time na yun, kukunin ko sana yung pinakbit ko. Sabi kasi ni Martin na kunin na lang natin doon. Wag naman na ipadala. Kasi baka di makaabot kasi nga may holiday nung time na yun. Na hindi din kami natuloy. Kasi umalis man si Michelle nung time na yun ba, may puti sana kung dito si Michelle may makatingin kay Uma, may may makapagbigay ng tubig sa kanya or mag-on sa TV. Umalis si Michelle, hindi naman pwede namin iwan na siya lang dito mag-isa, Kaya yun, hindi kami natuloy. Ngayon na may nag-comment doon na bigyan mo din ng regalo si Steph. Parang di na yata kayo bati. True ba? Tinanong niya. Nag-message na po ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, wala po nag-away-away. Hindi po kami nag-away. At bago lang po kami nag-usap ni Mars noong January 1 lang po. Nag-usap kami sa telepono, sa cellphone. Nagtawagan kami. Or ako ang tumawag doon. At wala pong nag-away-away sa amin. At sinabi ko nga sa kanya yung about sa komunyon ni Fiona ngayong May 25 niya. Hindi nga siya makapaniwala dahil mag-komunyon na si Fiona. Ang bilis na noong panahon. Parang bago lang daw nagbinyag. Tapos nag-komunyon na. Kasi dito sa Germany, yung ninang kasi, mas maganda kung maka-attend sa komunyon ng anak niya. Kaya sinabihan ko na si Mars para para malaman niya yung date din kung kailan. Pero magpapadala naman ako ng invitation. Sa lahat po ng Team Bellman ang hindi ko palang ata nasabihan si Gemma. Pero magpapadala naman kami ng invitation sa kanila. Kaya, okay lang din. Kasi busy din si Gemma, kauwi lang niya galing bakasyon. At ipapadala ko naman sa kanya sa bahay nila. At may oras pa naman din kami sa May 25 pa naman yung komunyon ni Fiona. At yung araw na yan po, talaga, ko ba na sana makumpleto yung Team Bellman makapunta sila lahat. Kasi si Dong, sinabihan ko na yan sabi ko sa kanya, Dong, pwede ka magluto sa komunyon ni Fiona. Kasi marami naman tayong bisita mga Pilipino. At si Dong naman kasi masarap niya magluto. Kasi sarap daw niya yung luto niya. Yung sabi palagi ni Dong. At sabi ko mo sa kanya, sana hindi ma-timing sa bakasyon mo sa Pinas. Yung komunyon ni Fiona, buti na lang na aga yung bakasyon niya. At sana may oras si Dong sa May 25 na magluto. Pero kasi may trabaho din man yan si Dong. Pero magbabayad naman kami sa kanya. Hindi naman yan librehin natin yung kanyang
yung trabaho niya na magluto siya sa communion of Fiona, magbayad naman kami. At nasabihan ko na din si Pamela, pati sa birthday din ni Martin, sinabihan ko na sa Pamela. At si Irene din, sinabihan ko na din siya sa May 25 sa communion ni Fiona. At sabi niya, titingnan daw yung schedule kasi Irene, busy din yun. At si Mars, nasabihan ko na din, pero yun nga, papadala ko naman lahat yung invitation. Magawa pa naman kami ng invitation. At si Oliver, nasabihan ko na din, si Chin, nasabihan ko na din. Sabi ko nga kay Chin, sana Chin, no, sa communion ni Fiona, gawin natin reunion ng Timbilman ba na makapunta sa na lahat. Bakit, ano man yan, lalo nating init na yung time na yan. At hindi kami dito sa bahay mag-party, kundi doon sa taas ng hale. Malaki po siya na pwede ka mag-rent ng my birthday or kasal. Hindi ko alam kung pwede kami mag-rent doon. Tatanungin po namin ang ano dyan ba? Tatanungin po namin kung pwede. At sana kung pwede man, sana pwede sa pwede siyang i-rent sa May 25 ba sa communion ni Fiona. Kailangan talaga namin asikasuhin yan. Si Martin, palagi ko talaga siyang pinagsabihan na tanungin na yung kapitbahay namin bakit. Ang bilis pa naman ang panahon. Normally, nagsaselebrate po kami ng communion ng mga anak namin sa restaurant. Nung kay Philip sa restaurant, kay Michelle sa restaurant, doon sa Chinese restaurant kasi buffet doon. At wala ka nang iisipin ba, nalalang namin yung cake na communion cake ni Philip at ni Michelle nung time na yon. At pumunta doon na pumunta yung mga bisita. Tapos, malaki yung maganda yung ni-prepare nila na lamesa doon. Lahat talagang bisita namin nasa isang lang ba. At merong ding garden. Ayun, sabi ko, nagsirado na kasi sila. Nag-close sila last year. Kaya hindi na namin sila hindi na kami makapag-celebrate doon. At yun lang din yung restaurant na gusto namin kung saan doon kami mag-celebrate. Wala naman kasi masyadong restaurant dito sa Plettenberg. Mayroon ditong 2 restaurant, mahal man. Ayaw namin doon. At wala silang buffet. Yung yung normal na, yung marami man tayong bisita. Sabi namin ni Martin, baka mag-order kami ng, sa Filipino food, kung pwede sa Dong, siya magluto. Sa Pinoy, si Dong magluto. Yun yung namin. Pwede naman din ako magluto din. At saka, sana na nandito na sa Kayla nung time na yun, may makatulong sa akin. Tapos yung mama ni Tobias, tulungan din niya ako doon gumawa ng mga German salad. Kaya hindi masyadong may naman sa atin na magtulong sa atin. Kaya yun yung ko ba. Isa na lang si Dong, pwede siya makapagluto nun. Kung hindi, kami na lang dalawa ni Raquela magtulungan. Yun yung ko. At sana nga, yun yung wini-wish ko na magkatapok ang Timbilman mag-abot ba, magkaisa kaming lahat nasa communion ni Fiona para matuwa naman kayo at makita talaga ninyo na hindi kami nag-away-away kasi marami talaga nagdududa sa inyo nag-away-away kami. Bakit po ninyo naisip yan? Uy, hindi kami po nag-away-away. Wala po talagang nag-away-away na naganap. Marami po talaga akong nagpapanya, hindi na nagsasama ang Timbilman baka sira na yung grupo nila, Dumating lang po talaga yung time at oras na nagkataon na kasi nung time niyo palagi kami nagkita, palagi din kasi kami noon diba? Nagtawag na bago lang kami nag-YouTube noong time na yon. At may mga event din kami na in-invite kami na sumayaw nung time na diba? Bago-bago pa lang tayo. Ngayon kasi mga mga trabaho na tas mas lalong na stress pa yung lalo na ngayon nagtumahalan na lahat. Mas tayo ba mas lalong feel ko ba mas na-stress lalo yung mga tao ngayon dahil yung mga price ngayon ng mga bilihin ang tataas na yung sahod hindi nag-uminto kaya magduplikayod na yung mga di ba? At sana po na wag po sana niyong isipin nag-away-away kami, wala po talaga nag-away-away sa amin. Sana may pakita ko po sa inyo sa communion ni Fiona at sana makapunta sila lahat para makita ninyo at ninyo na maniwala ka ba na totoo talaga hindi pala sila nag-away-away, mga busy lang talaga sa kanilang kanya-kanyang buhay. Kaya sana na makumpleto kami sa sa communion ni Fiona. Kasi si Chin din, sinabihan ko na din yun si Chin sa communion ni Fiona. Titingnan niya syempre yung schedule ni Gerd, kay si Gerd may trabaho man minsan sa weekend. Syempre ganyan naman talaga dito. Titingnan kung pwede kayo, pamilya makapunta. Hindi naman tayo pwede mag-maimbita sa atin. Sige, punta kami. Titingnan mo natin talaga yung schedule na kung wala yung appointment yung mga anak natin or pwede tayo, wala trabaho yung asawa, pwede makapunta. Hirap din kami sa totoo lang, hirap talaga kami magkaisa lahat dahil nga
Hindi magpare-pares ng schedule yung mga trabaho, yung mga asawa namin. Tas ang lalayo pa ng mga bahay. Hindi naman kami magkapit bahay lahat na dito lang tayo lahat taga Plettenberg yung mga kaibigan natin. Hindi naman, di ba? Alam pa ba ninyo gaano kalayo ang Berlin? Galing dito sa amin. Nagpunta na po ako ng Berlin nung bago pa lang ako. Hindi ako bago dito. 2014, nagpunta kami ng Berlin. Doon po ako last nag-renew ng aking passport. Wala pa sa Frankfurt nung time na yun. Doon pa sa Berlin. At nung time na yun, pumunta kami ng Berlin, nakunan pa ako nun. Kalalabas ko lang sa hospital at nagbiyahe kami after ko lumabas sa hospital, after 2 days, nagbiyahe kami papuntang Berlin. At doon ako nag-renew ng aking passport. Kaya doon din yun yung kaunahan na pumunta ako ng Berlin, yun din yung ano. Hindi pa kami nakabalik hanggang ngayon dahil hindi masyadong gusto ni Martin ng Berlin. Kasi nung pumunta kami nung time na yun sobrang na-stress siya doon. Sobrang na-stress siya kasi ang daming karsada na inayos nung time na yun. Tas, iba kasi pag nasa big city ka, tas hindi mo kabisado yung lugar, tas maraming mga karsada na mga sirado, mga inayos, mas stress ka po talaga. Kaya hindi naman din kabisado ni Martin ang Berlin kasi hindi naman siya taga doon. Si Martin kasi sanay dito sa Plettenberg, small city lang ba ang Plettenberg. Pag pupunta kami ng mga big city, lalo na pag naglalakad, okay lang, pero pag nagdadrive ka ng auto, may mga kamera ba minsan sa daan. Yung mga kamera, dapat sobrang ingat, concentrate talaga mag-drive. Pag may mga bata kasama, minsan nag-away pa sa likod. Maingay. Kaya yun yung na-stress talaga siya nung time na yun. Wala pa si Fiona nung time na pumunta kami ng Berlin. Maliit pa si Philip. Siguro si Philip nung time na yun. Ano pa siya, nasa stroller pa siya nun. Siguro 4 years old ata si Philip nun. Basta bago ako nakunan nun. Nung time na pumunta kami ng Berlin. At hindi pa kami nakabalik hanggang ngayon. Ang layo po ng Berlin galing sa amin. Kung hindi po kami mag-stop, no? Ditso yung biyahe namin. Ditso talaga. Posible naman magdiretso kami ng biyahe, kailangan namin umihi, kailangan namin maglakad-lakad konti kasi sa tagal mong nakaupo, so masakit na yung puwet mo, yung paa mo, di ba? Kung diretso yung drive, 6 hours. Kung mag-stop ka pa ng ilang beses, aabutin ka ng ilang oras pa talaga, di ba? Hindi po madali na pumunta doon, ang layo ng Berlin sa amin. Bali naman, parang nasa gitna kasi kami ng Kaya ang layo sa amin. Hindi kami basta-basta makapunta doon lalo na ngayon sa sitwasyon ni Uma, no? Hindi na kami basta-basta makapunta ng mga alangan na mapunta kami doon, tas balik agad. Hindi naman yan Superman si Martin. Nakaya yung balikin agad ang alay-layo, ginuko. Kaya yun po yung hindi na kami nakapunta doon. Marami ba yung history ang Berlin, yung about sa war noon. Pero nakita na namin yan lahat nung pumunta kami doon last time, noong 2014. At hindi kami mismo sa Berlin nag-apartment nung time na yun. Mga 1 hour siya papuntang Berlin. Kasi ayaw ni Martin talaga direct doon sa Berlin magstay. Kaya sabi niya, sabi ni Martin, ayaw ko talaga pumunta ng Berlin. Ayaw namin pumunta ng Berlin siguro kung mapunta kami next, no? Hindi pa namin napuntahan ang Hamburg. Dumaan lang kami sa Hamburg nung pumunta kami ng Denmark ba, nung kinasal si Mars doon. Pumunta lang kami doon sa Hamburg. Dumaan lang kami ba? Hindi, maganda kasi yung pagmamasyal ka sa city, di ba? Ang ganda ba yan ng Hamburg, no? Marami na din kami napuntahan dito sa Germany. Ng mga lugar-lugar dito. Marami na. Mula nung dumating ako dito, si Martin, kulang talaga siya. Maingay yung namin noon. Dishwasher naka-on kasi sana naintindihan ninyo ako, no? Nagsasalita ngayon dito ba? Yung dishwasher namin ba naka-on? Kaya maingay. Masakit yung ko dito tagal akong nakatulog na ganyan kanina ba, pagising ko hindi na ako halos magalaw yung ko dito. Sakit talaga siya. Ay, ginoo ko sakit. Kaya yun lang po, at sana na ipaano ba, paialiwanag ko po sa inyo ng maayos, at sana naintindihan ninyo tong Bisaya na nagtagalog ngayon. Yun lang, wag po ninyong isipin na nag-away-away kami, kahit hindi na kami nagkikita. Minsan po may mga kontak-kontak po kami. At wala naman kaming kung mag-aaway man kami, bakit namin ililihim, no? Pwede naman natin sabihin, nag-aaway kami, pwede naman natin sabihin, bakit nilihim natin, no? Pero wala naman talaga nag-aaway sa amin. Kaya sana
ipakita ko po sa inyo. So na totoo talaga yung sabi ko na walang nag-away-away sa Team Bellman eh. At sana makapunta sila lahat. Kasi kailangan ipadala ko na yung invitation sa kanila sa plano ko. Sa March ko padala yung invitation. Sa katapusan siguro. Sa Marso ba? Katapusan. Tapos magbe-birthday sa si Fiona ngayong March. Tapos tawag yan si Martin mag-60 pa ngayong year na to. Mag-60 na si Martin. Kung sa Pinas ba si Martin, senior citizen na siya. Dito sa Germany na ako, ang layo pa sa tinuod. Layo pa sa tinuod, Bisaya na. Tapos alam po ba nyo, no, next year, mag-40 ako, si Michelle mag-18. No, nabuntis pala ako ng 22, no? Tapos si Michelle mag-18 na siya. Mag-40 ako, tapos mag-18 yung anak ko. Sayang hindi kami magkabuan ng birthday ba? Pwede na sana namin isabay lang yung birthday at no? Mag-18 na yung anak ko, so Ginoo ko. Ay, Diyos ko, pag 18 pa naman yan sila, hindi mo na yan mapigilan. Pag gusto nila umalis dito sa bahay, pag gusto na nila magtira sa ibang apartment, hindi mo na yan, pambayad lang yan sila pag may nagtrabaho. Hindi mo na yan mapigilan kasi 18 na sila eh. Pwede na nila magawa yung gusto nila. Uy, gambilis lang na naalala ko nung dumating si Michelle ito, liit pa ngayon. Mag-17 siya itong year na to, tapos next year 18 na. Ay, Ginoo ko. Bilis-bilis ng panahon. At, yun lang. Yun lang yung mga ko, sasabihin ko sa inyo. Yun lang gusto kong ipaliwanag na walang away-away na nangganap sa ating Bellman eh. At sana wag po ninyo isipin ng ganyan palagi, uy. At sana last na po yung nagtanong ba na hindi na kayo bati. Hindi naman porket na tayo, no? Busy lang tayo talaga sa pagka-artista. Busy ba ako sa akong pagka-artista? Ano ba ako? Artista ba ako sa YouTube? Charot lang. Joke lang, oy. Yun na, oy. Nakahaba na itong usapan natin na. Baka may, tanong ko ba, may nanood pa ba sa akin, no? Kung mahaba yung sinasabi ko dito, yung kinukwento ko sa inyo ba? Hindi pa kayo nababoringan? Nababoringan po kayo ba? Sorry na, oy. Sorry na talaga. Yun, gusto ko lang talaga yung sabihin ng comment doon ba? Nag-comment man yun. Totoo man yun, nag-comment siya. Baka sabihin naman ninyo na gawa ko lang yung sinasabi ko dito, ha? Ora, tingnan ninyo, ayan siya, nag-comment yan siya. So, sa last na upload ko, nandun yung comment niya. Salamat po sa comment ninyo, Madam Oyen2688. Sana po na nakita po niyo itong video na to. At yun nga po, walang away-away na naganap. At magkaibigan pa rin kaming lahat. Yun lang. At ako po ay matutulog na dahil alas 10 na dito. Maglas 11 na pala. At happy weekend po sa inyo or happy Sunday. Maraming salamat sa palaging panonood at sa walang sawang pagsuporta kay Mami Rose. Bye-bye!